beginning verse 11 to verse 24. Okay, ang sabi po, meron po dito sa screen kung wala pong Bible yung iba natin yung mga kasama. Ang sabi po sa verse 11, and he said, ang Panginoon Kristo po ang nagsasalita diyan, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Ang naging taga-Salusin po yata na papunta ito, no? And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many the servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found, and they began to be merry. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakaganda po ng istorya na aming binasa, isang parabola patungkol po sa isang mag-ama na ang bunso po ay nagkaroon ng kaisipan na magsarili, at siya nga po ay sa pagsasarili ay tunay na napalayo sa kanyang ama. At kung siya ay malayo na sa kanyang ama, napariwara po ang kanyang buhay. Subalit, dumating sa pagkakataong siya ay nagkaroon ng pagbubulay-bulay at realisasyon na siya ay nagkamali, na siya ay kinakailangang magbalik loob sa kanyang ama. At mula nga po noon ay siya'y nagbalik loob, at nakakatuwang ang kanyang ama ay naghihintay lamang na mayroong pag-ibig, na mayroong pong habag, at na mayroong kagalakan. At siya po'y tinanggap, at nag-umpisa silang magkaroon ng kasayahan sa kanilang tahanan. Ganun din po ang aming gustong mangyari sa aming mga buhay, na kami po ay palaging malapit sa inyo, at kami nasa inyong kalooban, na huwag kaming malalayo sa inyo, Panginoon, sapagkat mapapariwara ang aming buhay. Pagpalaan niyo po, Ama, ang inyong salita sa aming buhay sa umagang ito. Bigyan niyo po ko ng extra biyaya na tunay na gamitin po lamang ninyo ako. Ingatan niyo aking dila, ang aking isip, ang aking puso. Pagpalaan niyo po ang puso at damdamin ng bawat nagpakinig. Magligtas po kayo ng kinauulan at magbigay ng habon sa mga naligtas na. Pagpalaan niyo po ang mga bata at ipagtulong sa labas. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo mga po. Salamat sa inyo. Napakaganda po ng istorya, no, mga kapatid, na ipinapahayag sa talata pong 20 kung gaano kabuti ng ating Panginoong Diyos, ano po, na ang sino mang nagbabalik loob ay dalawang kamay niyang tatanggapin. Ano ho? Na hindi po siya nakatiis. Sabi nga po diyan sa talatang 20, nung kanya ikang makita na nasa malayo pa yung kanyang anak na nagbabalik loob, ay hindi na inintay nung tatay
na makarating pa doon sa kinaroroonan ng tatay, doon mismo sa bahay, ano? Kundi yung tatay mismo, ang sumalubong sa nagbabalik loob na anak. Yan po isang parabola na ipinapahayag kung gaano ang Diyos naghihintay sa bawat tao na sila po ay sa Panginoon ay magbalik loob. Ano ha? Wala hong sino man ang nagbabalik loob sa Diyos na kanyang tatangihan, lalo't ang kanyang pagbabalik loob ay meron pong katotohanan. Anyway, ang ating Diyos ay all-knowing God. Pag sinabing all-knowing, ay alam po niya ang laman ng ating puso. Ano po? Hindi lang ang nakikita niya yung ating physical, kundi yung puso natin, alam niya. Alam niya ang tunay na lumalapit at hindi tunay na lumalapit sa Panginoon. Ang ating panalangin sa umagang ito, yamang ang ating okasyon po ay balik loob, balik sigla, ay mangyari po na ang bawat mananampalataya ay tunay na magkaroon ng kasiglahan at ang bawat kaibigan natin ay tunay na makapagbalik loob sa Panginoon. So, ang ating nga pong paksa ay yun nga, balik loob, balik sigla. At kuhanin po natin ang ating pinaka-main text sa verse 24. Verse 24, sabi diyan, "For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Ito po yung isang sitwasyon. Ano ho? Na ang kanyang anak, ang sabi niya ay namatay. At muling nabuhay, nawala at muling nasumpungan. So yamang ito po ay parabola. Ito po ang ating pinag-aaralan ay parabola ng ating Panginoon Kristo mula po sa talatang 11 hanggang 32. Pag sinabing parabola, ito po ay kwentong panlupa na mayroong makalangit na mensahe. Okay? Gumagamit ang Diyos ng mga istoryang panlupa para maunawaan ng taong nasa lupa ang mensaheng panlangit. Nakita-kita po natin dito, ang Ama dito ay nagre-represent sa Diyos Ama. Nagre-represent po ito sa Diyos sa langit. It's either Ama, Anak o Espiritu. Ano po, sapagkat alam natin na ang Diyos ay hindi iisa ang persona, iisang Diyos sa tatlong persona. So, at makikita natin ang son po dito, yung anak na napalayo, ay ayon sa context, ay ito ay tunay na anak na humiwalay, lumayo sa kanyang tatay. So ito po ay po pwede nating sabihin na pwede po sa mga mananampalataya na tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas, naligtas na siya, pero nakaisip po siya, nagplano po siya na maglaylo. Nagplano po siya na sumuway sa Panginoon, na siya ay lumayo sa tahanan, lumayo sa Panginoon. Pero ano ang nangyari? Siya po ay napariwara, pero siya ay muling binalik. Tingnan po natin sa verse 18, ang pagkakasabi dyan, "I will arise and go to my father." So itong batang ito ay anak ng kanyang tatay. So ito po ay po pwede din sabihin na mga mananampalataya. Ang sabi sa verse 24, "For this my son," kinikilala pa rin noong Ama, yung kanyang anak na napalayo, na anak pa rin. Kaya hindi tayo nawala sa losing salvation. Hindi nawawala ang tinatawag na relationship. At ang sabi nga po, siya ay namatay, ay lagi po ang kahulugan ng namatay ay separation. Hindi po katulad ng bangkay sa kabaong. Okay? Siya ay nawala, naputol ang ugnayan, pero yung relationship hindi po nawawala. So ngayon, ang sabi po dito, siya ay namatay at muling nabuhay kasi nagkaroon na uli sila ng union. Ang opposite po ng death ay union. Okay? Ang pagsasama uli ng Diyos at ng tao. So, and ang sabi, he was lost and is found. Siya nga po'y nawala at siya muling nasampungan. Ngayon, ito po ay para sa mga anak na ng Diyos. Maraming mga anak ng Diyos, malayo po ang kanyang puso, ang kanyang isip, ang kanyang damdamin sa Panginoon, bagamat minsan physically nadyan siya. Okay? So, mamaya rin pag-aaralan niya kasi meron po tayong mga iba pang mga kasamahan dito, mga bisita. Ikalwa po, na maaari natin, kasi parabola po ito, pwede tayo magbigay ng ilang mga paliwanag. As long as na hindi po kontra
o sasalungat sa entire teaching po ng Bible at laging in harmony po sa bawat subject. Ngayon, dito po sa verse 24, ang sabi diyan, "For this my son was dead and is alive, and alive again, he was lost and is found." Kung pwede po itong son na ito ay sa unbeliever din. Bakit? Tayo po na mga tao ay nilikha ng Diyos. Ang lahat po ng tao ay likha ng Diyos. Pamula po kay Adan at kay Eva, doon po nagmula ang lahat ng tao. Kaya, ang tao nilikha ng Diyos. By creation, ang tao po ay anak ng Diyos. By creation. Pero, nung magkasala ang tao, naputol po yun. Okay? So, nung tumanggap ang tao kay Kristo, naging anak siya ng Diyos by redemption. So, ito po pwede natin ihalimbawa o i-apply itong pagiging anak sa tinatawag na relationship by creation. Diba? Ang sabi ng ating mga kaibigan sa labas, ay lahat naman ikay anak ng Diyos. Sa isang parte, yes, by creation. So, yung pong by creation, nawala yun, naputol po yun. Hindi po katulad ng ating pagiging anak by relationship, hindi po nabubutol sa pagitan ng redemption. Okay? Nawala po yun at ang tawag po sa atin ay namatay at naging lost. Ngayon, tignan po natin ang pagkakaiba ng Luke 19:10 dito po sa Luke 15:24. Tignan po natin. Luke 19:10. Gusto ko pong mahigip sapagkat ang ating talagang target na mabigyan ng mensahe ay ang ating pong minamahal na mga bisita, mga kaibigan na po. Ano sabi ng Luke 19:10? "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Dito po may tinutukoy ding lost. Sa Luke 15:24, may tinutukoy ding lost. Okay? Tignan nyo ang pagkakaiba ng dalawa. Sa verse 24, sa istorya po na ating binasa, ay sino po ang nagbalik loob? Sino po ang nag-take ng initiative? Siya ba, yung bang lumayas, yung bang umalis, ay hinapon ng ama? Pinuntahan ba ng ama? Anak, palito ko ng balikan na sa atin. O ang amay nag-intay lang? At kung tunay ay babalik. At nung siya'y nagbalik at nakita niyang nadidiyan na, baka ito'y makabalik pa, ay siya na ang mismo ang dumiretso doon. Naku yung point. Pero dito sa ating Luke 19:10, may lost din sinasabi. Ay sino nag-initiate? Ito ay may kinalaman sa tinatawag na salvation. Basahin natin. "For the Son of Man," sino yung Son of Man? Mga minamahal, walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Bakit Son of Man? Kasi po'y nagkatawang tao. Ginamit niya po ang tao. Sino sa tao? Si Maria. Kaya ang may malaking letter ay wala dun sa M, kundi dun sa S. Kasi ang mas mahalaga, yung gumamit, hindi yung ginamit. Maging maingay po tayo, ang Bible po, naniniwala tayo sa plenary verbal inspiration. Mga men, dito po sa unahan na, dito sa unahan. Paki-giveaway na kayo, doon na kayo sa bandaro, ngayon kayo kumuha ng Huwag naman lahat, aapat naman yun eh. Okay, sige po, pasok po kayo. Salamat sa Panginoon. Sister, dito pa, pwede po sa unahan. Yan. O, di ba? Dito sa unahan. Yan. Yan, maliliit naman itong dalawang lalaki. Salamat po. So, ang Bible po ay bawat quote, bawat letters, bawat words po diyan, yan po ay kinasihan ng Holy Spirit. Ano po? Kaya hindi tayo nagbabago ng version kasi pag nagbago ng version, magugulo na. King James 16:11 sa atin pong panahon ito. Ano po? Okay, ang sabi dyan, "For the Son of Man," tinutukoy po si Kristo. Yung letter S ay malaki, tumutukoy po doon sa Kristo. Sapagkat siya po ang mas mahalaga po doon sa salitang yan na Son of Man. Siya po ay hindi original na tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ginamit niya si Maria. Bakit siya naparito? "For the Son of Man is come." Pag sinabing naparito siya, meron siyang pinanggalingan. Tama? Meron siyang dating original na kilalalagyan o kinaroroonan. Yan ay walang iba kundi ang kanyang tahanan sa langit. Siya po yung nagkatawang tao. Okay? Ang sabi niya, "For the Son of Man is come to seek
Para naparito ka ang Kristo o ang anak ng tao para hanapin. Siya po yung nag-initiate and to save, to seek and to save. Okay? So naparito siya upang hanapin. At bakit niya gustong hanapin? Bakit niya hinahanap? Ang sabi ay to save that which was lost. Hindi sinabing that which was the elect or the chosen, kundi ang lost. Hindi ang sinabi to seek and to save that which was sheep. Hindi po, lost. Ang tanong, sino ang lost? Meron bang taong hindi nawawala? Ang lahat po ng tao ay nawawala. Simula doon kay Eva at kay Adan, nung magkasala po ang tao, si Eva at si Adan, ang tao po ay naging makasalanan na. Lahat po ng lumabas kay Eva at kay Adan ay meron tinatawag na sin nature. Naging lost, ang tawag, nawawala po tayo. Ang kailangan lang ng tao, aminin niya sa kanyang sarili na siya ay nawawala. O, kita niyo po ito. Di ba pag sabing nawawala, naliligaw? Nawawala, ay naliligaw eh. Ha? Ano ang kalagayan ng isang naliligaw? Alam niya ba ang kanyang pupuntahan? Hindi. Hindi po. Naliligaw eh. Alam niya ba ang kanyang kinaroroonan? Hindi. Hindi nga eh. Asa lang yan sa mga signboard at magtatanong-tanong yan, nawawala. Pero pag hindi yan naliligaw, hindi yan nawawala, ay alam niya, yan ay masaya pa at proud pa sa paglalakad niya. At maaaring nga magpadaan-daan pa kung saan niya. Kasi kahit siya kung saan siya pumunta, ay alam niya kung saan siya naroroon. Sa Batangas City, ibaba niyo kung nakapikit dyan, alam ko kung saan ako pupunta. Ilang taon po akong nakatira diyan at ako po ay nag-soul winning dyan at naging mag-ice buko din ho ako doon bago ako naligtas. Kaya alam ko yan hanggang doon sa lubok, no, sa dagatan. So, pag ikaw ay alam mo ang isang lugar, hindi ka naliligaw, hindi ka nag-aalala. Ito, tatanong natin ang mga minamahal nating kaibigan. Sa spiritual side, ha, hindi sa physical. Sa spiritual side, sa pananampalataya. Ang tanong, kung sakaling ako'y mamatay, sumunod ka, kaibigan. Hindi ko tinatanong katabi mo, ikaw ang tinatanong ko. Saan ka pupunta pag namatay ka? Sa kabilang buhay. Saan mo tiyak ang direksyon, ang destinasyon ng kaluluwa mo sa kabilang buhay pag namatay ka? Pag ang sagot mo hindi mo alam, yan yung sinasabi natin lost, nawawala, naliligaw. Hindi pa alam kung saan ang kanyang direksyon, ang kanyang destinasyon. Hindi niya pa alam kung saan siya pupunta. Pero pag ako tinanong nyo, Pastor, ikaw, saan ka pupunta pag namatay ka sa kabilang buhay? Saan mo tiyak na ikaw pupunta? Ang sagot ko po, sigurado, sa langit ako pupunta. Bakit ako sa langit pupunta? Naniwanagan na po ako eh. Ano ba ang turo ng Bible? Bible po ang ating babasahin. Una, ano ang sabi ng talata? For the Son of Man is come and to save that which was lost. Dito po sa talatang, simpleng talatang ito, may tagapagligtas, tama? Sino sa? For the Son of Man, si Kristo. Si Kristo ay naparito upang hanapin at iligtas. O di siya po ang tagapagligtas. Meron ba sa Bible sinasabing tagapagligtas? Meron. Sino yon? Si Jesus. Ilan ang sinasabi ng Bible na tagapagligtas? Isa lang, si Kristo lamang po. O, anak, saglit lang ha, John 14:6. Saglit lang. Atin pong tignan po muna ang sinabi mismo rin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga kausap. Jesus said unto him, sabi niya kay Felipe, kay Thomas, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So, dito po ay nagpapakilala ang Kristo sa kanyang kausap na siya daw ika ang daan. Kung bakit ako may salitang daw, dahil hindi man ako nagsasalita, siya nagsalita. Pero yung daw na yun ay katotohanan yun sapagkat ang nagsasalita ay si Kristo at ito ay nasa kanyang salita. Sabi ni Kristo, ako ang daan, si Jesus ang daan. Daan patungo saan yan? I-jump natin sa pahuli. No man cometh unto the Father. Wala ikang taong makakalapit o makakapunta o makakarating sa Ama. Nasaan ang Ama? Nasa langit. So, ibig sabihin, but by me. So, ibig sabihin siya ang daan patungo sa langit sa Ama. O, may daan ba palangit, mga kaibigan? Yes. Kung walang daan palangit, tama yung sinabi nila na, ay walang makakatek ng langit hanggat nabubuhay pa. Walang daan palangit eh. Di ba? Kahit anong bait mo, sumati ka sa Baptist, sumati ka sa Katoliko, sa Iglesia, sa Saksi, lahat ng reliyon sabihan mo na, kung walang daan palangit, impyerno ka pa rin. Eh ngayon, may daan palangit. Sino ang daan palangit? Ano ba ang tamang tanong? Sino ang daan palangit o ano ang daan palangit? Sino? Dito sa ating talata, makikita natin na
persona po ang daan palangit. Person. Sinong person yon? Jesus. Katoliko ba ang daan palangit? No. Baptist ba ang daan palangit? Hindi rin. Binyag ba ang daan palangit? Hindi rin. Bautismo ba ang daan palangit? Hindi rin. May religion bang magdadala sa tao sa langit? Wala. Sinong daan palangit? Kaya hindi natin pinagmamalaki ang ating mga relihiyon. Kahit sumapi kayo dito, kung hindi kayo dadaan kay Kristo, kayo ang baptist na patungo sa impyerno. Okay? At anong mang relihiyon ninyo, hanggang dito naunawaan nito, pa-impyerno pa rin. Lahat tayo po ay isinilang na mayroong likas na pagiging makasalanan. Wala tayong gagawin para maging makasalanan. Yan ang malungkot na balita. Yan ang masamang balita. Wala tayong gagawin para maging makasalanan. Isinilang na tayong makasalanan. Kanya-kanya lang tayo ng pagkakarir nung likas na pagiging makasalanan. Merong makasalanang mabait. Merong makasalanang napaka-matulungin. Pero ang point doon, makasalanan pa rin. Ang pagiging makasalanan natin, yung ating kalikasan na minana natin doon sa ating unang magulang, ang magdadala sa atin patungo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Nakikinig po ba kayo? Wala tayong gagawin para pumunta ng impyerno. Ang katotohanan, sadya tayong patungong impyerno. Kaya kita nyo, pag tinanong ko nga uli kayo, saan kayo pupunta? Saan kayo tiyak pupunta pag kayo namatay? Pag ang sagot, hindi ko alam, naliligaw nga. Hindi mo alam na ikaw ay makasalanan at ang kasalanan na yan magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. So, kailangan tayo ay mapatawad sa kasalanan. Kailangan tayo ay malinis sa ating kasalanan. Ang tanong, paano tayo malinis sa ating kasalanan? Mayroon bang mga bagay sa lupa o ritual sa lupa ng panlinis ng kasalanan? Ang pagiging mabait ba, ang pagiging mabuting tao ba ay makapaglilinis ng kasalanan? Lalo na ating likas na pagiging makasalanan? Hindi. Mabuti ang maging mabuting tao. Mabuti ang maging matulungin. Maging maawain. Maging mabait. Mabuti yan. Pero hindi yan makapaglilinis ng ating likas ng pagiging makasalanan. Maluhanag po ba? Hindi rin ang binyag, hindi ang bautismo, hindi ang reliyon, hindi ang 10 utos. Walang anumang bagay sa mundong ito ang makapaglilinis ng ating kasalanan. Kaya ano ang kailangan natin? Tagapagligtas. Okay? Naunawaan po ninyo. Salamat sa Diyos na parito ang Kristo. Ang sabi niya, I am the way. Wala nang ibang way. Hindi ang Baptist ang way. Ito yung Baptist Church pero hindi ito ang way. Talangin. Hindi ito nagliligtas. Ang nagliligtas yung tinuturo ng Baptist na si Jesus. Okay? Kaya pag tinanong nyo nga alay ako, saan ka pupunta pag namatay? Sa langit. Bakit? Ako ay mayroong Jesus. Tinanggap ko siya sa puso ko bilang aking tagapagligtas. Sinampalatayanan ko siya. Sapagkat walang ibang makapagdadala sa akin sa langit kundi ang Kristo. Hindi ang pagiging pastor, hindi ang pagiging baptist, hindi ang anumang dahilan kundi si Kristo po. Kailangan umamin kay Kristo na siya'y nawawala. Ako'y nawawala. Ikaw ay nawawala. Ikaw ay makasalanan. Pag sinabing nawawala, sinner, makasalanan, nanligaw. Okay, kailangan natin ng tagapagligtas. Nasabi yan, no man cometh unto the Father but by me. Mahalaga po yung sinabi niya, 3 salita. Sabi niya, the way. Malibad kay Kristo, puro na yan, malindaan. Mali po ang dating daan, mali ang tamang daan, mali po ang kung ano-anong daang tao na ginawa ng tao. Ang tama po si Kristo, ang tanging daan. Okay? Di ba may marinig kayong dating daan? Saan ka pupuntahin noon? Kaya na Suryano. Kailangan tanggapin mo ang buong sistema ng kanyang katuruan para ikaw ay magkaroon ng sinasabi pong hindi mo masasabing katiyakan eh. Kahit nasunod mo na. Tatakutin ka pa rin pag hindi ka nagpatuloy. Impyerno ka na naman. Ayan, meron tayo dito dating taga-dating daan. Si Brother Eddie. Paano siya? Brother Eli. Brad Eddie. Ano ho? Na-please na. Mabuti na narito siya sa atin ngayon. Alam niya. Binabanatan niya yung 10 uto, yung ikapo, binabanatan. Bakit ang gusto niya? 90%. Wala sa Bible yung kanyang katuruan. Sabi yan, I am the way, the truth. Pag hindi si Kristo ang kinilala mo, sinampalatayanan mo, tinanggap mo, kasi nung walingan niya, hindi paniniwala at pananampalataya.
Okay? Ano sunod? And the life. Pag hindi si Kristo, hindi life. Kamatayan po yan. Impyerno po yan. Pagka ganyan. At ang sabi po dyan, no man cometh unto the Father, but by me. Balik tayo doon sa Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang tanong, seryoso po ba siya dyan? Seryoso po ba? Yes, seryoso. Isipin mo mula langit. Nagpunta ng lupa. Isipin mo, isang Diyos, nagkatawang tao, para lamang tayo ay tumusin. Kailangan kasi sa katubusan ay ang dugo. Mula sa lumang tipan hanggang sa Panginoong Jesucristo, ang laging paraan para ang kasalanan ay lumubag ang kalooban ng Diyos ay laging kailangan ang dugo. Lumang tipan, maghahandog ka ng mga hayop. Yung mga hayop, hindi basta-basta. Hindi po pwede ang sugatin, hindi po pwede ang pilay, hindi po pwede ang payat, kaya kailangan invest good health yung hayop. At yun ay papatayin po yun, at yung dugo po nun ay iwiwisik po doon sa trono, doon po sa dambana. At yun po ikikilalanin ng Ama na tumitipo po sa gagawin ni Kristo sa bagong tipan. Hanggang nung ang Kristo ngayon nagkatawang tao na siya ang tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya si Kristo ang final offering. Pag pumunta ka pa sa ibang paraan, wala nang hain natitira pa. Apoy na ng impyerno ang iyong pupuntahan. Kaya wala tayong ibang pupuntahan kung hindi kay Kristo ay patungo sa impyerno. Okay? So, seryoso po sa dyan. Isipin nyo, Diyos nagkatawang tao. Napakalaking himala. Napakadakilang himala. Isipin nyo, puntahan natin saglit ang John chapter 1, sa verse 1, up to verse 3, bago tayo magja-jump sa verse 14, ano? Ang sabi diyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pasinin niyo po ha, may sinasabi sa talata na word o salita. Na ito ay sa simula pa ay naroon na, at siya ay suma sa Diyos, at ang salita mismo ay Diyos. And the Word was God. Ngayon, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So siya po ay hindi lang Diyos, kundi Creator God. Siya po ay tagapaglikha. Ano ibig sabihin po nun? Siya ay all-powerful. All-powerful. At sa pagiging Creator niya, siya ay merong sovereign right, sovereign will, sovereign power na ini-imply sa talataan po niya. Ang point natin, nung magkasala ang tao, pwede naman niyang i-wipe out na lang, tirisin na lamang, o iuwi na lang sa wala ang mga tao nung magkasala. Yung si Eva at si Adan. Pero anong ginawa po niya? Sa halip na itapon na lang sa apoy ng impyerno, siya mismo ay, ang sabi ng 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang ibig sabihin po niyan, at ang salita yung nagkatawang tao. Seryoso po sa dyan. Ngayon, ang puntos po, i-atras natin sa verse 10 and 11, ang nangyari po nung naparito siya, ang sabi diyan, He was in the world. Kasi nga, nagkatawang tao siya. Kaya nga, may tinatawag tayong Pasko o Christmas, ay isinila ang tagapagligtas. Okay? Yung Diyos ay nagkatawang tao. Nung siya magkatawang tao, hindi nawala ang pagka-Diyos. Huwag niyong mamimisinterpret. Hindi siya naging tao, kundi nagkatawang tao. Hindi nawala ang pagka-Diyos niya. Diyos siya na nagkatawang tao, nadagdagan niya kanyang kalikasan. Ngayon, sabi diyan, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Yan ang malungkot. Siya ay nasa mundo, ang mundo'y ginawa dahil sa Kanya, siya ang gumawa ng mundo, pero ang mundo hindi siya nakilala, hindi siya kinilala. Nakuha niyo po mga minamahal. Yan ang malungkot eh. Mas kinikilala ng mga tao ay ang kapwa-tao, ang mga lumilikha sila ng kanilang mga Diyos. Hindi yung lumikha ang kanilang binibigyang pansin, kundi ang pinapansin nila ay yung kapwa nilikha at ang iba lumilikha pa ng kanilang didiyosin. Ano? Ano sabi dyan? He came unto His own, and His own received Him not. Nakikinig ba kayo?
Siya ay naparito sa kanyang sarili. Kasi siya may-ari siya, creator eh. Siyempre, kung sino creator, di kanya yung kanyang nilikha. Pero no, sabi ng talata, and his own receive him not. Kasi po yung tao, hindi niya nilikhang robot. Merong sariling malayang kalooban ng pagpapasya. At ang malungkot nito, generally, hindi siya tinanggap. Niresist siya. Nireject po siya. Okay? Pero nung sabi ng 12, ito ang maganda mga minamahal. Ang sabi niya, but, verse 12 ba na? Kaya pa kung yan. But as many as, ang point natin dito ay yung tinatawag na pribilehiyo, yung tinatawag na chance, biyaya, pagkakataon, but as many as receive Him. Ang kailangan itong Kristong naparito ay kumakatok sa iyong puso, kaibigan, nais niyang pumasok sa iyong puso para maging anak niya, para siya'y maging tagapagligtas mo. Ang sabi niya, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaibigan, pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas, ang sabi ng salita ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos. At ang sabi, even to them that believe on His name. Ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, ipinahayag mo lang ang pananampalataya mo sa Kanya. Bakit mo siya tatanggapin? Sapagkat siya ang tanging tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Siya yung namatay, siya yung nilibing, siya yung muling nabuhay para sa ating katubusan. Wala nang ibang daang palangit. Kaya ang sabi ng verse 13, buuin mo nga anak ang 12 at 13. Ang sabi ng 13, which were born, sa ibang gitna po, which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ito po yung tinatawag na ikalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan natin, naging makasalanan po tayo doon. Kaya kinakailangan tayo maborn again. So pag tinanggap mo si Kristo, magiging anak ka ng Diyos, maboborn again ka. So ang pagiging born again, kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao. Hindi ibig sabihin, yung magtatalik uli o babalik ka uli doon sa iyong ina para ikaw ay muling panganak. Yun ang ibig sabihin, hindi po yun. Kundi ng Diyos. Ang Diyos po ang mga anak sa atin. Ibig sabihin, i-a-adapt tayo ng Diyos na kanyang anak sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Okay? So, paano po ang pagpunta sa langit? Madali ba ang pagpunta sa langit? Ha? Pag tinanong mo ang tao, mahirap. No. Sa isang parte, mahirap. Bakit mahirap? Hindi natin kaya. Pero madali, meron kasing gumawa. Sinong gumawa? Si Jesu Cristo. Siya ang umako ng ating kasalanan at kaparusahan. Huling talata para sa ating mga mahal sa buhay, dito, Roma 6:23. Nasabi diyan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan. Sinong tao walang kasalanan? Wala. Lahat tayo ay born sinner. Tama po ba? Born sinner. Kaya lang, hindi lahat ng sinner ay mga talagang nagpapakasama. Meron pong sinner na mabuti at mabait. Pero ang point doon, sinner pa din. Maaaring hindi ka killer, hindi ka rapist, hindi ka magnanakaw, pero ikaw ay sinner pa rin. Kaya walang taong hindi nagkakasala sapagkat lahat ng tao ay born sinner. Okay? At anong wages? Ano ang kabayaran? Death. Anong death yan? Physical death, hindi po. Kasi kung physical death yan, di pagkakapatay pala, di bayad na. Punta na sa langit, bayad na eh. Hindi po. Yung death po diyan ay yung opposite po ng eternal life. Eternal death sa apoy ng impyerno. Revelation 21 verse 8, may binabanggit doon ikalawang kamatayan. Okay? Pero anong sabi? Ang ganda. Hindi, sige. Balik mo anak, para lang makita natin yung sinasabi doon sa pulis. Which is the second death? Ano sabi dyan? Shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone. Yan po yung impyerno. Second death. Yun ang kabayaran, ang kaparusahan sa kasalanan. Hindi po maganda yan. Sige. Baliwalain niyo po itong pangangaral ng salita ng Diyos. Wala nang ibang daan pa lang kundi sinasabi ng Bible na si Kristo. Pero ang sabi ng ating Roma 6:23, anong sabi niya? Balik na. Kapag kakasabi, but the gift of God. Ano daw ang sabi? But
the gift of God. Ano ibig sabihin ng gift? Binabayaran o tinatanggap? Pag sinabing gift, tinatanggap lang, di ba? Hindi sinabi, but the reward of God. No, hindi ganoon. Pag reward kasi, meron ka munang gagawin. Wala. But the gift of God is eternal life through. Through ano? Jesus Christ our Lord. So ano lang ang kailangan? Si Jesus, sampalatayan mo na iyong tagapagligtas. Paano mo ito ipapahayag? Mula sa iyong bibig, papasukin sa iyong puso. Magpe-pray ako mamaya niyan ng pagtanggap kay Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas. At kung gagawin mo yun, ikaw na yung sa unang application po ng ating parabola na by creation ay anak, naging lost, naparito siya upang hanapin at iligtas ang lost. Kung ikaw ay tatanggap sa Kanya, ikaw ay muling mabubuhay at ikaw ay masasabing nasumpungan. At doon magkakaroon ng tinatawag na Mary condition. Tignan po natin sa Luke 15:24. Ano po? Ang sabi diyan, for this my son was dead. Ikaw ay namatay, nahiwalay, and is alive again. Kung tatanggapin siya sa iyong puso. You are lost, was lost, and is found. At ano mangyayari? And they began to be merry. Kaya matipaksa ay balik loob, balik sigla. Walang sigla kung walang pagbabalik loob. Lahat ng nagbabalik loob ay sigurado po magkakaroon ng muling kasiglahan. Amen? Kasiglahan saan? Hindi po sa material, hindi po sa physical lamang, kundi higit sa lahat sa pananampalataya. Okay? Ngayon, yan po ang sa ating mga minamahal na mga bisita. Punta tayo sa ating mga minamahal na mga kapatiran. Kasi nahati po sa dalawa ang ating pong audience. Na po, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatiran. So, balik tayo sa Luke chapter 15. Mga minamahal, ang tawag po sa parabola niya ni Parable of the Prodigal Son. Tama? Parable of the Prodigal Son. Ngayon, pag tinignan niyo sa salitang prodigal, hindi lang ang ibig sabihin nito ay umalis. Kundi pag sinabi yung prodigal, naglustay. Ano ho? Marami po siyang inaksaya. Kukuhanin po natin yan doon sa salita, sa talata pong 13. Diyan po naging prodigal ang tawag sa kanya. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Inaksaya po niya. Bulagsak. Yan ang ibig sabihin ng prodigal. So, ito ay physically, pero sa ating application ay spiritual. Wala pong joy sa pagiging malayo at sa paglayo sa Panginoon. There is no joy, a real joy of being away or going away from God. Kung ating titignan ang pinaka-picture po ng istorya, napariwara po ang buhay niya. Marami po siyang naiwala. Kaya ang hamon sa atin mga kapatid, kung magiging tunay na anak ng Diyos, magpakatotoo ka, brother. Magpakatotoo ka, sister. Huwag kang lalayo. At kung kayo malayo, bumalik ka. Dahil kung hindi ka babalik, ito po ang mga sinasabi po ng ating mga puntos. Number 1, subpoint po natin, tungkol po doon sa pagiging prodigal. Pag sabi yung prodigal, marami kang waste o mawawala. No? Number 1, you will lose possession. Your possession. Ito po ay pwedeng apply natin sa both physical and spiritual. Yung mga tinatangkilik, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang sabi po diyan, sa talata nga niya na 13 hanggang 14, pagkakasabi diyan, alam natin yung istorya na pinangunahan na niya ang kanyang ama, ayon po sa 11, 12. Pinangunahan niya na, kasi di ba ang mana, dapat hinihintay muna ang pasya ng ama, lalo na kung ama ay mamamatay na. Pero kung malakas pa, huwag muna, hintayin mo muna. Ano? Ang sabi niya, and that many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Gather all together. Ano po ang ginather niya? Yung kanyang mana, yung kanyang nakabahagi. Kasi dalawa silang magkapatid dito eh. Ano? So, kinuha niya. Diretso tayo, verse 14.
So yung paraan niya ay bulagsak. Ang sabi, and when he had spent all, ayan, nangyari nga po, na-spent na niya ang lahat. Meron pa bang natira? Oh, he lost his possession. Wala na. Wala na siya. Ang sabi, there arose a mighty famine in that land and he began to be inuman. Ang sabi niya, ng kanyaigang magugol na ang lahat. Magastos niya. Siguro ay disco dito, disco doon, hit-hit dito, hit-hit doon. Ha? Kain dito, kain doon, barkada dito, barkada doon. Lahat na ng lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ginawa ng batang ito. Nakikinig na kaya? Ang lahat po ng bagay may katapusan. Lalo na kung ikaw ay wala sa poder ng Ama. Okay? And he began to be inuman. Ang sabi po sa bandang kita, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land. Ang Diyos po'y magpapasapit ng isang sitwasyon. Nakikinig ba kayo? Makinig kayo maigi. Para maging lesson po ito. Pag lumayo ka sa Panginoon, mauubusan ka, at sa panahong may pangangailangan ka, magpapasapit ang Diyos ng isang sitwasyon. Katulad ng famine. Naalala niyo si Jonah nung siya po ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos na pumunta doon sa Ninive at ang gusto niya ay doon sa office sa Tarsis. On the way po siya, anong ginawa Diyos? Nagpasapit ang Diyos doon sa gitna ng dagat ng mighty wind. Malakas na hangin. Hanggang sa siya doon ay magkaroon doon ng realization. Hanggang sa ang lahat halos ay itapon, wag lang bumigat at wag lang lumubog ang barko. Ang daming nadamay, ang daming na waste, ang daming na loss. Dahil sa kanyang paglayo sa kalooban ng Diyos. At ganito din po ang nangyari. Ang sabi niya, nasa no? Balik ka na. Nasabi, and when he had spent all, there arose a mighty famine. Hindi po yung coincidence. Ang Diyos po ang magpapasapit. Nakikinig ba kayo? Sige, layo. Sa ngayon, ang Diyos po, ang katotohanan kasi nasa grace period tayo eh. Pag sinabing grace period, talaga yung long suffering ng Diyos. Ang akala mo, kahit gumagawa ka ng mali, lumalayo ka sa pero okay pa rin, wala pa rin chastisement. Pero hindi, nag-iipon ka ng mas mabigat na sitwasyon sa hinaharap. Ecclesiastes 11:8. Paliwanag po doon ang salita ng Panginoon. 11:8 ba yun? Balikan natin, saglit natin yan. Ayan. Hindi, no? Yung ang anak ng yung nagwo-waste, ano? Ang sentence laban sa wala sa akin isipan. Okay, mamaya na 'yon. Balik tayo sa kwan. Wala pa lang nakakasama sa inyo. Balik tayo anak doon sa ano? Sa Luke chapter 24. 15. Ayan. So, balik ko sa verse ano? Yung may famine. Ayan. Ang Diyos po'y makapangyarihan sa lahat para ang kanyang anak ay disiplinahin. At sa bahagi ng pagdidisiplina niya, aalisin niya ang lahat ng iyong inaasahan, ng iyong sinasandalan, ng iyong tinitignan, ng dahilan kung bakit ikaw ay nawala. Ano ba ang dahilan bakit siya nawala? Una, yung kanyang possessions. Sabi niya, kailangan yung akin, may mapa sa akin. Kailangan matikman ko yung para sa akin. So sinabi niya, Ama, bigyan mo po ang para sa akin. Ang ginawa ng Ama, dahil siya mabait, binigay. Hindi nagtagal ika. Siguro, hindi mo sinabi ng Ama, ako'y aalis. Hindi. Ang sabi, not many days after, pagkakasabi ko. Ibig sabihin, nung pagkabigay, hindi man agad umalis. Pero may plano na siya umalis. At ang sabi nga po doon, nag-umpisa po siyang, sabi niyan, nasa na na? 8:11 pa rin yung kanina. Okay, tama. Balik, dyan na lang ulit tayo. And ang sabi diyan, and he began to be in one. Ayan, nangangailangan na ngayon siya kasi nawala ang kanyang inaasahan. Marami kong ganyan mga klase ng literal na example na sa kanilang pagmamatigas, lumayo sila sa Panginoon, siyempre wala ang kasiglahan, at yan po ay magiging sinungaling. Pag sinabing sinungaling, lahat na ng kanyang katwiran ay pagtatakip. Kung bakit siya ay hindi nakatin, kung bakit siya ay wala, ganito. Kako din siya busy, siya ay hectic, siya ay ganito, lahat na yan magiging isa rin sa kasinungalingan. Pero ang Diyos, kita ng Diyos yan. Ang Diyos ay magpapasapit ng isang sitwasyon
na ang inaasahan mo, mauwi sa wala. Okay? Maging yung talent mo. So, yung sa physical, material, ito namang isa pa nating point ay yung possession na pinagkatiwala nyo sa iyo na talent, skill. Ano? Halimbawa, ikaw ay merong isang magaling ka mag-drawing. Pwedeng gamitin yan sa gawain ng Panginoon. Sa ating mga bulletin, sa paggawa ng plano ng simbahan, ng building. Ikaw ay lumayo sa Panginoon, hindi ka napakinabangan. Isang araw, pag naputol ang kamay mo, hindi ka na makagawa. You lost your opportunity. Okay? So, huwag tayong magbabaliwala. Baka akala natin kung okay lang, parang wala namang nangyayari, okay lang. Okay pa rin ang lahat. Sige. Sabi ng 8:11 pala yun, no? Sige anak, tignan mo. Because sentence against an evil work, ang hatol, ang parusa, ang palo, ang ganti, laban sa masamang gawa, is not executed speedily. Hindi agad ika isinasagawa ng Diyos. Kaya nga, ano naman ang effect? Therefore, the heart of the sons of men, yun daw ikang puso ng mga anak ng tao, is fully set in them to do evil. Okay lang, wala naman ikang chastisement Okay lang ika paano pagka dumating na ang panahon na siya ay maniningil na? Puno na ang salop, ika nga. Yung grace ay, tapos na. Sa iyong buhay. Doon sa subject na yon. Siya. Ang sabi ng Revelation 3 verse 19, ito ang mangyayari. Revelation 3 verse 19. As many as I love. Sino yan? Unsaved or saved? Saved. Mga mananampalataya. As many as I love, I rebuke and chasten. Sinasaway ko. Sino ba sinasaway? Yung mabait, yung matapat, o yung matigas? Yung matigas. Ang sabi niya, I rebuke. Una-una, re-rebuke niya. Katulad nito, rebuke po ito. Pag hindi pa rin makuha, ano sunod? Palo. Kaya ano sabi? Be zealous therefore and repent. Hindi ko nananakot sa mga kapatiran, sadya po nakakatakot ang sabi ng salita. At mamaya, tatext-text na ng pastor, isa po kayo dito sa ospital, putol na, kailangan putulin ng ganito po. Sige. Pupunta nga ako, sasabihin, sige, putulin natin. Maputol natin, wala akong magagawa. Tao lang ako Wala naman akong power. Kahit ako'y pastor, wala akong kapangyarihan. Parang kalooban ng Diyos ay aking Panginoon. Hindi, wala akong magagawa kundi kung ano ang kanyang kalooban. Dahil siya nag-a-administer sa buhay ng bawat isa, ako ay tagapag-share lang, paalaala, ng do's and don'ts para po ma-lessen po yung ating pangit na karanasan na hinaharap. Kung tayo magpapaka-seryoso sa kanyang salita, ikabubuti po natin. Ano ho? Okay. So, hindi lang possession ang mawawala ng isang prodigal, kundi yung tinatawag na privilege. Tignan niyo po sa verse 16, 15 to 16, ng ating Luke chapter 15. Tignan niyo po, ang napakalungkot ng kanyang kalagayan. No? Sabi diyan, and he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his fields to feed swine. Yung pribilehyo niya dati, nasaan ba siya dati? Ang kanyang kalagayan ay isang bunsong anak na siya po ay, ang pribilehyo po niya ay sagana. Dahil ang sabi po doon, kung ating pupunta tayo doon sa, jajump natin saglit. Ano ho? Doon sa verse 17, saglit lang. Ang sabi diyan, and he would, verse 17, and when he came to himself, he said, how many hard servants of my fathers have bread enough to spare? Nagbubulay-bulay, yung sabi niya. Gano'y kadaming tinapay, sapat na tinapay at labis pa. Yung mga alipin ng kanyang ama, yung mga alipin nila, yung mga katulong nila, mga kasambahay nila. At ako dito ay, and I perish with hunger. So, siya dito ay nagbubulay-bulay ng servants ng kanyang tatay. Pero doon sa bandang taas, ang sabi diyan sa verse 15, balik po anak doon, and he sent him, yung isa po doon sa citizen ng San Jose,
Ang sabi diyan, into his fields to feed swine. Ano ibig sabihin? Ano nangyari na lang sa kanya? Mula sa pagiging anak ng mayaman, ano nangyari sa kanya? Pigiri boy. Hindi din minamahina, pigiri boy. Ano po? Ang point lang natin ay yung pagkukomparison ng dati niyang pribilehiyo bilang isang taga-utos, bilang siya isang anak ng mayaman. Dalawa lang sila. Dalawang tagapagmana, mayaman po. Pero ano ngayon ang nangyayari sa kanya? Namamatay sa gutom at ang trabaho niya ay tagapagpakain ng baboy. Pamula doon sa pagiging master, naging servant. Ang tindi ng pribilehiyong nawala sa kanya. Dati siya ay nag-uutos, ngayon siya ay utusan. Tingnan niyo ang sabi ng 16. Ito mas matindi. Ang pangyayari, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat. Ano ngayon ang kanyang pagkain? Ano ang gusto niya ngayong kainin? Sa sitwasyon niya. Dati ang kanyang pagkain, marahil, pag upo niya doon sa kanyang lamesa, ang mga katulong, lalapit, mamimili ka lang ng fried chicken manok, lechon, prutas, at ikaw ay lalagyan pa ng tubig. Sisilbihan ka. Hindi na matinding pribilehyo. Pero ano ang nangyari niya? Ano ang kanyang gustong kainin na hindi rin niya makain? And no man gave unto him. Iba na nga lamang. Darak na nga lamang ang kanyang kakainin. Ayaw pa siyang mas maigi pa yung baboy. Para doon sa may-ari ng babuyan, mas mahalaga yung baboy kaysa doon sa tagapag-alaga. Hindi bigyan eh. Naku yung point, nabaliktad. Sige, isang araw, ang ganda ng iyo, ang ganda na sana, pero lumayo sa Panginoon, gagawa ang Diyos ng isang pangyayari, ikaw naman na ng palataya, makikita mo. Babalik ka rin kung tunay ka. Ang sabi, di ba, ayon sa talata, naghihintay ang ama, bumalik naman, dahil tunay na anak. Kaya lang, ang sabi nga, the damage has been done. O, papayag ba kayo na kay prodigal? Sige, kung tunay kang anak ng Diyos, yan ang mangyayari. Yung pribilehiyo mo, magiging mawawala po yan. Mababaliktad po yan. Ikatlo, no, may oras pa tayo. Ikatlo, luto na ba yung mga fried chicken manok? Okay, habang sinusunog pa. Next, ano pa ang nawala sa kanya bilang prodigal? Hindi lang yung possession, but physical and spiritual. Hindi lang yung kanyang privilege o position, kundi yung kanyang plano. Tignan po natin ano. Doon po sa verse 12, 11 and 12, nabanggit ko na ito kanina. Punta ka doon. Ang sabi dyan, and a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Sa palagay nyo, pagka ganun ang pananalita, may plano wala? O kaya, iba sa naisipan? O meron siyang plano? Lalong nahayag na may plano siya. Ang sabi doon sa sunod na bahagi, verse 13. Ang sabi dyan, and in that day, ba't pa saan pupunta tayo dyan? And not many days after, kita niyo po, ang ganda ng plano niya, hindi halata. Marahil pinagplano niya talaga na hihingiin niya yung kanyang kabahagi para hindi tumanggi ang kanyang tatay, ay hindi niya sasabihin na siya'y paalis. Gusto niyang tikman ang magsarili at matikman niya yung buhay niya sa kabilang mundo. Buhay sa kabila. Ano? Kaya nga sabi, pinadaan muna niya ang ilang araw. Pagkatapos, sa kanya, hinipon. Marahil hindi na nagpaalam yan. Wala sinabi eh. Hindi siya lumapit sa ama na siya aalis. Ano? And took his journey. So talagang meron siyang plano. May lakad siya. May plano siya. At marahil ang gusto niya siguro ay, kung hindi naman na sa paningin ng tao ay kasamaan, maaaring gusto niya magsapa na lang sa iba, na siya ay gusto niya may patunayan sa kanyang sarili, na pwede siyang maging successful nang wala sa poder ng kanyang tatay. Pwedeng isipin niya, ako may pwede magtagumpay nang wala sa church.
Pwede naman ako mag-succeed nang wala ako sa pananampalataya, na ako ay magsarili. Pwede ako makapag-asawa ng mayaman. Pwede ako makapagkaman ng maraming possessions na wala sa church. Yes, pwede naman eh. Dahil ang sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo lahat yan kung sasamba ka sa akin. Yung pag-alis mo sa Diyos ay pagsamba mo na kay Satanas. Right? Pero sa istoryang ito, sa istorya ng Panginoon, hindi. Ang kanyang plano na uwi sa wala. Ano nangyari? Yung kanyang puhunan, wala. Bakit? Siguro habang naglalakad siya, nakakita siya ng pagirpiran. O nakakita po siya ng sugalan. O nakakita siya ng inuman. Nakakita siya ng mga tinatawag na pangsanlibutan, mga barkada. Ayun. Siyempre, alam natin sa kasanlibutan. Pag meron ka, kaibigan ka. Pagka meron ka, nadyan siya. Tama? Meron niyang mga kapatid eh. Pagka wala, mga panahon wala pa, ang ganda ng mga pangaw at mga sinasabi. Pero pag nagkaroon na, nakakalimot na. Ano? Bakit? Wala sila sa Panginoon. At kung ikaw ay nasa Panginoon, aalis ka sa Panginoon, magiging ganyan ka rin. Pero ayon po dito sa istorya, wasted. Kanya pong nasayang sa palunging pamumuhay. Sabi, righteous living, palunging pamumuhay. Sa halip na siya ay simula nung maligtas ay katuwang sa pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon, sa pag-share ng Ebanghelyo, tuloy sa trabaho kung nagtatrabaho, and yet kapartner ng Panginoon sa gawain ng pag-aaki ng mga kaluluwa. Amen? Kung siya ay eskwela man, siya po ay nag-aaral pa, tuloy sa pagpasok, and yet siya po'y balanse ang buhay, active pa rin sa gawain ng Panginoon. Hindi baga, isipin niyo mga kapatid, ang lahat ng mga bagay sa mundong ito na nakikita at nahihipo. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:18. Saglita na. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Parang hindi ito, tama. Doon sa mga ngayon lang na basa yan. Paano ko makakatingin sa hindi nakikita? Aba, sira, ulo yata yun, titingin sa hindi nakikita. Ano, kasi mo, while we look not at the things which are seen. Di ba dapat ang titignan mo yung nakikita? Iba po kasi ang pananaw ng nagbabasa ng Bible at ng nasa Panginoon, ng mananampalataya, lalo na ng active. Kasi pag hindi ka na active, hindi ka na masigla, hindi ka na ayos, kahit ligtas ka, babaligtarin mo rin. Ang sabi dyan, but at the things which are not seen. Ano po yun? For the things which are seen are temporal. So anong ibig sabihin ng mga bagay na temporal, na nakikita? Yung mga nasa lupa. Yung iyong nararamdaman at na nahahawakan mo, na nagbibigay ng kasiglahan, katuwaan sa iyo, sumigita ng iyong physical. Ano ho? Mga bagay na nahihipo, material na bagay, mga bagay na panlupa. Nasabi, temporal. Okay? Ano mang tagumpay dito sa lupa, temporal. Ano mang kasikanan sa lupa, temporal. But the things which are not seen are eternal. Yan po yung mga bagay na spiritual. May kinalaman sa pananampalataya. Yan po ang kaisipan ng isang maayos ang puso sa Panginoon. At dyan sa merong kagalakan. Okay, balik tayo sa ating text kanina, anak. Sa ating binabasa. Ayan. So, you will lose your possessions, your privilege, your plans. Ito po ang panghuli muna sa umagang ito. Punta tayo sa verse 17. 17 ba yun? Yes, 17. And when he came to himself, he lost his person. Yung kanyang pagkatao, yung kanyang integridad. Isipin mo mula sa isang marangal, mula sa isang marangal na pamilya, miyembro ng isang marangal na pamilya, kilala, sikat, maayos at matino. Ngayon siya na lamang? Prodigal. Nawala sa kanyang sarili. Yan, ang mangyayari po sa mga hindi magbabalik loob sa Panginoon, bababa ang iyong pagkatao sa paningin ng Diyos at ng church. Alam niyo, hindi sa church ang pinakamataas tingnan na yung pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamagaling sa buhay. Hindi po. Ang mataas na tinitingnan sa church at ng Panginoon, yung mga ayos, ang espiritu, mahirap o mayaman. May alam o hindi marunong. Amen? Bata o matanda, sino man na active sa Panginoon, yan ang napaka-precious sa paningin ng Diyos at ng church.
Pero sasabihin, kahit pa ikaw ay doctor, engineer, abogado, sa church, mananampalataya, pero hindi ka akit sa Panginoon, you are nothing. Naintindihan niyo mga kapatid? Yan ang nangyari po dito. Kaya dito, kung ang basihan at ang foundation ng fellowship dito, hindi yung ikaw ba'y meron, ikaw ba'y magaling, ikaw ba'y sikat, ikaw ba'y mahusay, hindi. Ang basihan dito, ikaw ba'y okay sa Panginoon. Meron o wala. Mayaman o hindi, magaling o hindi, magaling sa maraming talent, maraming gift o hindi, basta okay sa Panginoon, masigla sa Panginoon, best ka, kapatid. May pinag-aral wala, best ka. Yan po ang pamantayan po ng banal na kasulatan. Ano? So yun ang napakasakit dyan. Kaya ngayon sabi niya, and when he came to himself, nawala siya sa kanyang sarili eh. Kaya yung mga lumalayo, nawawala ng sarili yan. Oy! Ha? At anong tawag sa tao nawawala ng sarili? Maganda ba nangyayari pag ang tao nawawala sa sarili? Diba? Kaya ikaw niya nasaksa, kaya ako yung kinuwala sa sarili. Kaya ko ikaw nasapok, ako iwala sa sarili. Kaya ko ikaw pinatulan talaga ako kinuwala sa sarili. Oh. Ang tawag sa tao nawawala sa sarili. Ay di nawawala. Ay napakapangit doon niya. Pero nung sabi niya ay, and when he came to himself, bumalik niya sa kanya sa sarili. Ha? Ang sabi diyan, he said, how many hard servants? So, siyempre ngayon, nasa sarili siya, matino na ngayon ang kaisipan niya. Siyempre mo naman. So, ang pagbabalik loob para sa pagbabalik sigla, ang kailangan mo na realization. Nagkaroon siya dito na realization, di ba? Nung siya bumalik sa sarili niya, nawala sa sarili. Nung bumalik sa sarili, sabi niya, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare? Sagana, alipin lang, sagana. Samantalang ako dito, namamatay sa gutom. Nagkaroon siya ng realization. Pagkatapos sabi niya, I will arise and go to my father. Yan. Nagkaroon na siya ng tinatawag na pagpapasya sa kanya pong tamang pagbubulay-bulay ng kanyang kalagayan na siya ay nasa maling kalagayan. Hindi ito dapat nangyari sa akin. Maraming nawala at maraming nasayang sa aking buhay. Nagpasya agad siya. Ano sabi niya? I will arise. Dati siyang nakahiga. Dati siyang tumba. Dati siyang bagsak. Kasi nawala sa sarili. Sabi niya, I will arise. Bumangon ka, kapatid. Ang sabi niya, and go to my father. Still, ama mo pa rin siya kung ligtas ka. Ang sabi diyan, ay ako'y babangon, babalik ako sa aking tatay, magpapakumbaba ako, sasabihin ko, tatay, nagkasala ako sa langit at sa iyo. Aminin mong nagkasala ka. Repentance, realization and repentance. Ang sabi niya, and I'm no more worthy to be called thy son. Namin ang pagpapakumbaba at kaseryosohan. Sabi niya, ama, hindi ako karapat-dapat tawagin pang iyong anak. Talagang seryoso po siya. Ang sabi niya, make me as one of thy hard servants. Seryoso siya na. Hindi na siya yung, ay, ako na may anak mo bakit ako hindi mo tatanggapin? Hindi. Nagpakambaba siya. Panginoon, sabi niya, tatay, gawin mo na lang akong isa sa mga alipin mo. Seryoso talaga siya. Nagkaroon siya ng realization, nagsisi siya, mali ang ginawa niya, mali ang kanyang ginawa. Amen? Ang sabi niya, hindi lang plano yun, hindi lang sa isip. Ang sabi ng 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way of his father, saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. Pambira, siguro kung ito ipipili ko na, ilalagay sa, tawag na, bibidyo. Dahil kaya namang iyakan ito. Isipin ang tatay niya ay niyapos siya sa liig sa niya. At pinagkahalik-halikan. Ang tatay kasi hindi nagtatanim ng sama ng loob. Yung isang matinong tatay, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Basta tunay ang pagsisisi. Amen? Yan ang ating Diyos Ama. Ha? Kaya huwag niyong aaksahin ang panahon. Ang sabi diyan, nagsabi sa and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. Nagpakambaba siya. But the father said to his servants, pinansin pa man ng ama yun, nagsabi ba, ay ikaw kasi sabi ko na sa'yo, uuli ka pa.
Hindi niya sinabi yung, hindi niya na yun. Alam na kasing tunay eh. Yung mga pananalitang, hindi na ako karapat-dapat tawaging iyong anak. Yan ang isang indikasyon. Ito yung pagbabalik niya. Anong sinabi na lang niya? Kinausap niya yung kanyang mga servants. Nagkaroon po dito ng balik loob, balik sigla. Ano sabi diyan? But the father said to his servants, bring forth the best robe. Anong bibigay? Robe? No. Best robe. Pag bumalik ka, babalik ulit ang lahat ng nawala. Amen. At ang sabi diyan, and put it on him. Kita niyo? Yung pagiging master niya, naroon na ulit. Pinaglingkuran uli siya. Ilagay isuot mo sa kanya. Hindi yung basta iaabot, isuot mo. Put it on him. At ano sunod? And put a ring on his hand. Gaganyan lang siya. At isusuot noong servant. Hindi yung akin at ako susuot. Pinaglingkuran siya. Balik ulit. Ang sabi, and shoes on his feet. Siguro magdumi yun. Sinuotan siya. Nawala lahat. Isipin mo, yung singsing niya nawala, yung robe niya nawala, yung kanyang shoes nawala. Nawala lahat. Talagang naigahan siya. Matakot tayo mga kapatid sa salita ng Panginoon na tulad nito. Kapag tayo lumayo sa Panginoon, matigas po tayo, mangyayari. Ito po yung parabola na ang mensahe ay panlangit, pang-Kristiyano po, na dapat po tayo ay magpasako. Ang sabi sa verse 23, and bring hither the fatted calf. Tipin niyo po yun. Dati ang kinakain niya ay ipa. Pero anong pinadadala? Pinatabang? Guya. Hindi basta guya ha, yung best. Ano sabi diyan? And kill it! Hindi ang magpapatay yung kanyang anak na dumating. Para sa kanyang anak. And let us eat. Kasama na ulit siya. And be merry. Balik loob, balik sigla. And be merry. Tumikit tayo tulungo. Tayo po ay manalangin. Diyan. Tayo po ay magsitayo. At tayo po ay manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa pong katotohanan na ang sangkatauhan ay napahiwalay sa inyo. Simula po doon sa pagbagsak ni Adan sa punggitan ni Satanas, pumasok ang kasalanan at lahat ng tao ay may likas na pagiging makasalanan. At ang tao po'y nawala ang relasyon sa inyo. By creation. Subalit kayo isang Diyos ng pag-ibig. Hindi niyo po hinayaan na ang pagbagsak ng aming unang magulang, kaming lahat ay tunay na mapapunta doon sa walang hanggang kaparusahan, kundi nagbigay kayo ng second chance. Naparito ang Kristo upang hanapin iligtas ang nawala. Kailangan lang aminin ng isang tao na siya'y nawawala, na hindi niya kayang iligtas sa kanyang sarili, hindi niya kayang linisin ang kanyang sariling kasalanan. Kailangan niya na si Kristo na namatay, inlibing at muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, ang kanyang sampalatayanan sa pamamagitan ng pagpapapasok sa kanyang puso bilang tagapagligtas. Habang tayo nakapikit, habang tayo nakatungo. Ito lang yung sinasabi ko, ako'y magpe-pray ng pagtanggap kay Kristo sa puso bilang tagapagligtas sa iyo na hindi pa nakakatiyak ng langit kapag ka namatay. Para sa iyo, panalangin, kung tataas mo ang kamay mo sa sarili mo, pastor, mag-pray po kayo ng pagtanggap kay Kristo na kapahayagan ng pagsampalataya. Susunod po ako, kinikilala ko ako'y makasalanan, hindi ako dapat sa langit, dadalhin ako ng kasalanan sa impyerno, walang makapagliligtas sa akin, walang relihiyon, walang sarili, si Kristo lamang. Kailangan ko si Kristo. Sumasampalataya ako kay Kristo. Mag-pray kayo ng kapahayagan ng pagsampalataya sa akin. Habang nakapikit, habang nakatungo, magtataas ka lang ng kanang kamay, hindi ka pupunta sa unahan, hindi kita pagsasalitain dyan. Diyan ka lang habang nakapikit, habang nakatungo. Gusto ko lang malaman kung may ililid ako sa prayer ng pagtanggap. Habang nakapikit, meron po ba? Itaas mo ang kanang kamay, kaibigan. Huwag kang mahiya. Yes, ibaba na po ang kamay na yan. Salamat po. Meron na po nagtaas ng kanang kamay. Meron pa po ba? Sino man ikaw na naunawaan mo na ako pala'y makasalanan, ako pala'y naliligaw, hindi ko pa kayang linisin ang aking kasalanan. Walang pwede maglinis ng kasalanan ko. Ako'y pupunta sa impyerno, pero salamat kay Kristo na marito siya, siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, siya ang pag-asa ko. Kailangan ko siya. Nais ko sumampalataya kay Kristo. Itataas yung kanang kamay ko para ipahayag
po tayo magtatagal. Hindi ka po, yes, baba na ang kamay, salamat. Dalawa na po ang nagtaas ng kanang kamay. Meron pa po ba? Magpapahayag. Gusto kong malaman kung meron pong nakaunawa at sumusuko sa ating pong naging pag-aaral. Meron pa po ba? Dalawa na nagtaas ng kanang kamay. Amen? Huwag kang mahiya, kaibigan. Hindi mo patiyak kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag namatay ka. Naliligaw ka, kaibigan. Pwede mong matiyak, si Kristo ang kailangan mo. Hindi ang Baptist, hindi ang relihiyon mo, hindi ang anuman, si Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, magiging anak ka ng Diyos, hindi ibig sabihin magiging Baptist ka, hindi ganon. Magiging anak ka lang ni Kristo para pumunta ka sa langit. Meron pa po ba magtatas ng kanang kamay? Yes, ibaba na ang kamay. Yes, 4, 5. Amen. Salamat. Ibaba na po ang kamay. Meron pa po ba? 5 na nagtaas ng kanang kamay. Hindi nyo 5. Bisita po natin. 6. Salamat po sa Panginoon. Meron na pong 6 na nagtaas ng kanang kamay. Meron pa po ba? Amen. Huwag kang mahiya, kaibigan. Sino man ikaw? Okay? 6 na ang nagtaas ng kanang kamay. Siguro, yung iba'y talagang nahihiya, sundin mo sa iyong puso ang prayer na sasabihin ko, nagtaas ka man ng kamay o hindi. Sundin mo sa iyong puso. Panginoong Jesus, salamat po. Hindi pa huli ang lahat. Buhay pa ako. Ngayon ang tamang panahon ng pagpapasya. Para bago ako lumipat sa kabilang buhay, tiyak ko na kung saan ako pupunta. Dahil narinig ko po ang mabuting balita na bagamat ako'y makasalanan, may pag-asa ako. Si Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Panginoong Jesus, sumusuko po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka. Linisin niyo po ako at patawarin. Sinasampalatayanan kita na aking tagapagligtas, magdadala sa akin sa langit pag ako'y namatay. At ako'y anak na po ng Diyos ayon sa Juan 1:12. Salamat po, Ama, sa dakilang pag-asa. At sa atin namang mga kapatiran, ano po ang ating lesson na nakuha doon sa prodigal? Kung ang ating kalagayan ay tayo meron ng ere ng buhay na tayo malayo na sa Panginoon. Meron tayong dating ginagawa na hindi natin ginagawa ngayon sa Panginoon. O tayo po ay, alam natin ating kalagayan kung tayo masigla sa pananampalataya o hindi. Walang tunay na kasiglahan kung wala tayong malapit na kalooban sa Panginoon. So hindi tayo magpapakatagal. Kung meron kong kinakailangan na isuko, ilapit sa kinaroroonan mo, lumuhod ka sa Panginoon. Kung nagkaroon ka ng takot sa Diyos, na ikaw ay hindi lalayo sa Kanya, na ikaw ay magpapakumbaba sa Kanya, na sasabihin mo, gaya ng sinabi ng Ama, hindi na ako dapat tawagin ng anak. Gawin mo kung isa sa iyong mga alipin. Gayon pa man, anak ka pa rin ng Diyos, subalit pwede kanyang maging alipin, tagasunod ng kanyang anak. Manalangin ka sa Panginoon. Ama, salamat po ng marami. Ang tagpo ito ay katulad po ng tagpo na yung anak po ninyo ay nagkaroon ng realization. Bumangon. Bumalik sa inyo. Nagpapakumbaba. To the extent na sinabing hindi na karapat-dapat tawaging anak. To the extent na kahit hindi niya na ma-enjoy ang dati niya mga pribilehyo, gawin na lang siyang alipin para lang mabuhay. Hindi niya na maranasan ng kumain ng pagkain ng baboy. Subalit kayo sa diyang napakabuting Diyos. Hindi niyo inalis ang kanyang pribilehyo. Ibinalik niyo ang dati niyang posisyon. Agad siyang pinaglingkuran at kinilalang
isa sa mga masters ng tahanan. Salamat po, Ama. Ganon kayo na amin ngayong nilalapitan. Diyos na mahabagin, Diyos na mapagpala, Diyos ng second chance. Salamat. Pagpalaan niyo po ang bawat buhod. Ano man po ang mga sitwasyon ng talaga. Bigyan niyo po ng extra biyaya. Magkaroon sapat na pangakasa, sapat na unawa, upang mag-enjoy sa pagpapatuloy at pagbabalik. Pagpalaan niyo po mga minamahal na kaibigan. Nagtaas man ang kamalayon niyo. Isang katotohanan, isang araw, haharap kami sa inyo. Pag nagwakas ang buhay namin sa lupa, wala kaming magagawa kundi gumarap sa hukuman. Salamat po sapagkat bago mangyari yun, pumunta kayo sa lupa para mag-alok na maging abogado upang ang maging hukom doon, hindi kami hatulan sa apoy ng gobyerno. Salamat po, Ama, sa mga nagtaas ng kamay. Patuloy kayong gumawa sa kanila at maging sa mga hindi nagtaas ng kamay sa mga sumunod sa panalangin at mga sumunod. Kapwa pagpalaan niyo. Salamat po, Ama. Binibigay namin sa inyo lahat ng kapurihan sa tagumpay po ng aming pagtitipid dito. Itong amin na namin sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Tayo po'y magpapatuloy. Salamat po sa Panginoon. At bago po tayo tumawag ng mga special